So, I take it to a point nga ang everyday ko nga kabuhi is a life of checklist. Package ko akong self nga dapat achieve. Excel. Lead all the time. Always be at your best. Always top one. Always be the president. I realized that there's something wrong with my mental health when I was about to speak in a leadership activity May of 2022 when I did not know what to say. And I said to a crowd of 500 student leaders that this is the first time that I do not know what I'm going to share. So there was a total blackout. Naging bargain ko gid sa Ginoo nga, Lord, maabogado gid ko kag ibalik ko ina sa New Lucena kag jobs and employment opportunities para gid sa tanan nga tani maabot ang panahon nga sa kada panimalay may graduate gid kag may nagaubra para mapakaon man nilang ila panimalay. Sa sunod ta lang istoryahan ang love life. So wala sang checklist kung sino lang kung ano ang ginapangita ni Brian Cerebro. Basi sa first district. May gwapa to nga board member. Ordinary person. I want to be remembered as ordinary. Kay hindi ko pwede makaserve sa iban if ang akon ginapasulod sa isip ko, achievements ko, akon qualifications, akon gintapusan. Ang gusto ko madumduman nila ordinaryo. Kay para ma-inspire ang sunod nga generation, mahambal sila, pwede man kami mag-mayor, pwede man kami mag-vice mayor, pwede man kami mag-SB member, or even governor. Thank the Lord for my defeat sa 2019 election. I thank the Lord for my depression last 2022. And I thank the Lord for this diversion nga supposedly lain ang design nga akon plano tani. Pero kung gin-design ka gid for public service, ang Ginoo mangita gid pa maagi nga ma-divert ka gid balik, ma-redirect ka gid. So I thank the Lord for everything. If ang Ginoo ari sa aton, tanan is in order. Hello mga palangga! Madamo gid nga salamat sa oras nga ginhatag nyo sa amon subong. Agud makilalaan na naman ang isa ka personalidad nga hopefully maka-inspire sa inyo tanan. I am actually very fascinated with his story because he started his political journey at a very young age of 16. And hindi ni siya bago subong sa patag sang politika kay siya incumbent SB member sa Banwasang New Lucena, two-termer SK president, outstanding law student, kag madamo pa gid sang iban. I feel like I've known him for a while, for a long time already, but every time nga I get to meet him and I get to hear his story, madamo pa gid ako sang nahibaluan. Sa subong nga aga, makaupod naton ang abogado sang masa sa Banwasang New Lucena, Brian Cerebro. Thank you very much, Ate Gil. Allow me to call you lang Ate Gil. Yes. Because we are sister, brother in I-Lead trainings. Exactly. So, that's why Kuya. Yes. Kuya Brian. And sometimes, hindi ko kabalo anong itawag ko, attorney, yes. Kuya, or later on, Bro. Vice. Kuya Bri, our goal is to tell the story behind the title, to tell the story behind the political figure, especially in the midst of campaign period sa subong bala nga panahon. Kung sa diin, ang mga tao, mabatian niya imo programa, mabatian niya imo plano para sa banwa, pero basi wala pa nila mabatian kung ano gid bala ang imo nga istorya. So
since hindi ta pakakilala sang bata ka pa pero nakita ko ang mga gagmay mo na nga mga pictures, can you lead me or take me back to your childhood when you were still a young Brian Cerebo? Kamusta ka? Makulit ka bala? Maalam ka na gid bala sang una? Well, actually, when you asked me, saging pangabay mo ko to extract sa mga photos, imbukad ko man kagina kang aga ang photo album, kagi make sure ko gid nga ang mga nami ko nga photos ang iatag ko sa imo. Kay nahuya gid ko sang akon nga mga photos ang gamay pa ko. So I was blessed to have two sets of parents. Kay gin-adopt ako ni mama kag ni papa from nanay and tatay. So I have my biological parents kag my adoptive parents. So growing up, nabalaan ko gid ya ang akon status as an adopted child. So ang akon mama is a public school teacher and ang akon papa naman is a farmer. So I grew up gid nga imausan dagya sa New Lucena. So you're loved by two sets of parents and growing up you already know your status. Did that somehow affect you or in a way growing up because or have you been bullied by people knowing that? When sang elementary ko, normal siguro may mga bullying gid nga ginahambal nila nga ay ampon. Pero eventually na-learn ko man siya i-accept no nga ang society may ara sometimes nga stigma kag wala ko ginalaw ang perception sang iban nga tawo being an adopted child nga mag-define kung ano ang akon nga futuro. And eventually do na cope up ko man ang amo na nga stigma sang society. Okay, that's nice. And I know that there's a lot of people out there who can relate to that, right? Yes. And maybe mangayo sang tips man sa Yes. imong parents kung paano ka gin-raised to accept that reality. And you mentioned that you're raised by a school teacher, right? So did that motivate you to excel in school? Strict ba siya when it comes to your grades? Very strict as a teacher kay common gid man no kung maestra nagdako ka sa family nga may maestra gid. So very strict gid. Pero that is the level of being strict ang gusto ko man nga disiplina. So na-acquire ko ina nga sense of discipline kag sense of responsibility. Siguro man sa kay mama nga before sa naging maestra, by the way, naging sangguniang bayan member man sang Banwa sang New Lucena. Okay. So hindi lang gali siya teacher, leader pa siya. So is your awakening sa politics because you see her as a teacher and as an SB member? Partly kay sangging kuha ko nila, she was already an SB member. And at that time, ang akon lolo was also vice mayor sang aton nga Banwa sa New Lucena. So I grew up nga may influence gid sang politika from my mother nga naging SB member before sa naging teacher kag sang akon lolo nga naging vice mayor, si Vice Mayor Ating Cerebo. But eventually after that, nadula man sila sa politika kay si mama, si lolo nag-retire from politika and then si mama nagsulod sa pagkamaestra. Ang pagsulod ko sa politika was not a decision halin sa akon lolo or halin sa akon mama. Pero it was my personal choice nga magsulod sa politika. So sang gadako pa lang ko na observe ko sila kung paano magpangampanya and then sang gamay pa lang ko naghahambal ko nga amo ning gusto ko obrahon. So it was planted in your heart sang gamay ka pa gali seeing them reaching out to the people. Yes, I was grade 4 during that time kag very vivid pa or madumduman ko pagid ang akon yung pang-ubra nga mga pangampanya nagapanagtag ko flyers sa mga drivers kag nagaimaw gid ko sa tanan nga caucus. And then dito pa lang nahambal ko gid nga gusto ko nga mag-interact sa tawo, gusto ko nga magserbisyo man sa tawo. So you mentioned earlier nga grade 4 ka pa lang nagapangampanya ka na, nag-graduate ka nga valedictorian sang imo elementary class and salutatorian sang high school. Ano ang discipline, ano ang set of attitude or factors nga you feel contributed to this to your awards? Well, halin pa sang gamay ko, do may ara na ko vision sa akon isip kung ano gid ang akong gusto obrahon. The vision planted in my mind, planted in my heart. So, I take it to a point nga ang everyday ko nga kabuhi is a life of checklist. So, pagbugtaw ko pa lang na even elementary ko,
And then high school, nadala-dala ko, even college, College of Law, nga gina-enumerate ko na ang dapat ko obrahon, i-accomplish in a day. Kaya nagkapati ko nga kung ma-accomplish ko ina, I'm one step closer to my main dreams. Yeah. So, because of that, nag-graduate ko, sakto na hambal mo, natagaan ko because man of my effort and pagka, maukod sa pagtuon, natagaan ko chance maging valedictorian sang elementary and then salutatorian sang high school. But not only that, ang mapabugal ko gid, nga naging presidente ko sang tanan nga eskwelahan nga ginatanan ko. I became Supreme People Government President. Naga-intern ako sa mga eleksyon. In high school, natagaan ko chance nga ma-elect bilang president man sang amon Supreme Student Government. And natagaan chance to be president, first Ilonggo president of the National Federation of Supreme Student Government. Amo ni ang association sang tanan nga student government sa high school sa bilog nga Pilipinas. And pag-abot ko naman sa college, natagaan ko chance to be CPU Republic President, the oldest student council in Southeast Asia. Exactly. So kay amo na ni siguro ang pagsulod ko kag pagkilala kuya sa imo. Nakilala ta ka sa student leader sa Central Philippine University. And would you say nga ang leadership journey mo, this paved the way for you to go out of the country? Anong mga privileges nga nahatag sa imo? So because of student leadership, I was given the chance nga maka-eskwela sa Japan as an exchange scholar. Kay kung mahal katama mag-eskwela sa Japan. So because of student leadership positions, natagaan ko tsansa na maging exchange student to Japan. And proud man ko to say that I am one of few nga mga public school students nga natagaan tsansa mag-eskwela sa isa ka exchange program sa Japan. Alright. So ang student leadership is implanted in your heart when you were young. It resulted to a lot of opportunities for you growing up. Was it already, were you already set to take law as a course, or since you were younger, or did it just occur to you? Nagapati ko nga para makaserbisyo pagyud ako sa tawo. Eventually after graduating sa college, no, kung ang akon plano gid man magserbisyo, nagapati ko nga dapat i-equip ko man ang akon nga kaugalingon. Kay para nga may credential man ako nga pwede ko i-presentar sa tawo. So amo na ang rason nga ang other than gusto ko gid ang kurso, pero nagapati ko nga makabulig ko sa tawo kung isa ko ka abogado. So amo na ang gitingwaan ko gid nga maka-graduate kag makapasar sa akon first take no, sa bar exam. What's also remarkable is you were awarded as the outstanding law student in the Philippines. Yes, Tell us more about natagaan ko tsansa man nga mag-participate as nominee of University of San Agustin College of Law, kag isa sa 5 nga gintagaan sang award bilang outstanding law students of the Philippines. So ginabalik ko man ina nga honor not only para sa akong pamilya, but even to my school, University of San Agustin, and sa pamuluyo man sang banwa sang Lucena, nga gusto ko serbisyohan. And I just remembered a very recent event, no, in Singapore. They chose their prime minister. It took them 4 years to choose their prime minister because grabe gid nga rigid ang ila background checking. So kung ihimuon ta na diri sa Pilipinas kag i-present gali ang imo nga portfolio and resume, since bata ka pa hasta subong bakod gid ang imo nga experience in terms of education, affiliation, community that you've built, into honing the kind of leader that you are right now. Nahuya man ko na, Ate Jill. Pero thank you for that, no, for acknowledging that. Pero at the end of the day, as a leader, ang akon gid na realize growing up nga your achievements today may no longer be relevant the next day. So that's why there is a compelling need sa akon nga mag-update man ko sa akon nga credentials. In fact, after this election, gusto ko pa gid mag-eskwela. Gusto ko pa gid mag-undergo sa Masters in Public Administration. Kay gusto ko pagid makatuon pagid kung paano pagid ang panghimanwa. Nga pwede ko man ma-apply sa banwa sang Lucena. Kay wala kita sang monopoly of achievements. Kay pwede nga achiever to today, pero 5 years after, hindi na kita madumduman sang tawo. So there's a need for us, para sa akon, nga mag-update gid permi. That's common sa DNA sa mga leaders, no? They're lifelong learners. They don't stop at one point. They don't stop at a certain
milestone in their life or a certain course, they try to innovate pagid and try to upgrade their skill as what you mentioned. If I may say a quote, no, if we stop learning, then we stop living. We've been talking about your achievements. We've been talking about your successes in life since you were a child until you finally break through politics when you were 16 years old. But of course, mahambal sila. Ay, ka-perfect na ni Kuya Brian. He has everything planned. Everything is planned out for him. He has control over his life. But is there... But is it true? Do you have everything figured out? Gapati ko that there's no perfect leader. Kaya wala man perfecto nga tao. So, my life is an open book. Even ang akong status, being an adopted child, it's an open book sa Banwasang Lucena. Kag nag-grow up gid ako nga diri ko nag-elementary, pirmi ko sa simbahan, nagaserbisyo, as a choir member, as a lector. So, nakita sang tao ang pagdako ko, and I wanted them to be part of my journey also. Sang 2 years ago, I was diagnosed with severe depressive disorder. I realized lang there was something wrong sa akon system. I used to be the achiever, I used to be the excellent guy, nga hambal sang iban, ginahambal sang iban na ay perfect na gikatama. And then I realized nga there's something wrong. So I had myself checked, and it was found out that I had severe depression. Maybe because of my childhood, nga may mga wala ko, according to the psych, no, if I may share, may ara ko nga mga chapters ang akong childhood nga wala ko gin-open. Kay because I was too busy achieving. So kumbaga gin-package ko akong self nga dapat achieve. Excel. Lead all the time. Always be at your best. Always top one. Always be the president. So may ara ko nung nga chapter nga maybe wala na buksan. And that is although open siya sa tao, pero ang didto nga storya was because of me being an adopted child. Nga na I was bullied gali. And then, dogin suppress ko lang siya because I was busy achieving. So, kay naging lawyer na ko, ironically, when I passed the bar exam, a month after, that was the time I was diagnosed with severe depressive disorder. So, natingala gani ang doktor ko una, kay hambas ang doktor ko, hambas ang psych ko, ang kalabanan nga nagaka-depress, ang wala kapasar. Pero ikaw nakapasar ka, nga na-depress ka. It was when I realized I'm already at the peak of everything. Kay lawyer na ko, na-achieve ko na ang gusto ko. And I have now time to understand and heal the inner child in me. So, amo tong natabo, Ate Gil, that I was taking medication. It took me 2 years. And ang pinaka-challenging pagid is that 2 months after passing the bar exam, our youngest sister sa biological family ko napatay because of a medical malpractice. And imagine, that was the first case I handled as a lawyer to handle the case of my late sister. Kuya Bri, thank you for sharing with us this story. I understand that there's a lot of people who can really relate to mental health, the importance of mental health, right? And that you were not exempted from it. You mentioned that you seek help. You mentioned that you seek the professional help of a psychiatrist. If it's okay with you, can you bring us back to the day when you mentioned you felt na there's something wrong? Kay, di ba, you're always on the go. You always have a checklist. What happened during that time? I realized that there's something wrong with my mental health when I was about to speak in a leadership activity May of 2022, when I did not know what to say. And I said to a crowd of 500 student leaders that this is the first time that I do not know what I'm going to share. So there was a total blackout. I felt no motivation. I felt no reason to push through. I felt that maybe I've reached the peak and that's it. I'm already a lawyer and then that's it.
So that was the darkest time, and that was my bedrock moment. I had been through the most lonely nights nga hindi ko kabalo kung sino ang pwede makabulig sa akon. Basta ginainom ko lang ako niya bulong nga para makatulog ko and para to go through the day. But I am no longer the man of checklist. But that 2 years, other than it's an encounter with the Lord again, damo ko na-realize sa akon nga nag-prepare sa akon nga makalabot sa amon nga adlaw. Nga nag-file ko sang COC ko as vice mayor, kag nagkadalagan ko vice mayor, and by God's grace in 2 weeks time vice mayor na sang Banosang Yes. Lucena. For all those who's going through their rock bottom moment at this point, those going through depression, what's your advice to them? Okay, my transition, by the way, nga nakaabot ako sa sense of mission. Di bala, even if wala na ko sa politika, nagasigi gid ang aton nga mga assistance sa social service, like free legal assistance, ang aton nga mga burial assistance, medical assistance. There was an instance at Gail nga may ginatawag kita ni nga adlaw sang pumuluyo, and this is Sunday for me. And then may ara didto nga 5 ka himata nga nagapangayo sang burial assistance. And when I asked them kung ano ang reason sang kinamatay, which is a normal question usually, nagahutik sila sa akon, kay 5 gid gali sila, ang cause sang death sang ila mga loved ones was because of suicide. So, I came to a sense of mission nga ang akon nga depression is a story worth telling to others, kay para makarelate sila nga they are not electing a perfect leader, but they are electing an ordinary leader nga pareho man sa ila, nga makarelate sa ila. So if it's not because of my depression siguro, wala ko na-appreciate ang iban na tao. Wala ko na-appreciate ang ila ginaagyan. Hindi ko kabalo kung paano ko sila buligan. Pero because of this depression, mas makaintindi ko sa ila sitwasyon, kag mas makabulig ko sa ila sitwasyon, kay naagyan ko ang darkest, loneliest, kag ang pinakabudlay nga situation man sa kabuhi. And ironically, no, bag-o ko nag-end sang term ko as SK, ako man ang nagdihon sang pinakauna nga ordinansa sa bilog nga Iloilo nga mental health ordinance. In our mental health ordinance, ara dira ang suicide prevention, ang mental health awareness program, ang psychiatrist nga dapat kinabaydan sang munisipyo, ang libre nga bulong nga dapat available sa aton nga munisipyo for people nga naga-undergo dira. And now kay na-experience ko ina, and damo nga kabataan diri sa New Lucena ang experience man sa nga muna. It's a challenge man sa akon kung matagaan san sa nga masigurado gid nga ina nga ordinansa ma-apply gid. Kay sakto na ang hambal ni Congressman Buboy, hindi tanan nga problema nga ginaatubang naton nga ginadala sang pumuluyo naton masabat naton. Makabulig kita pero limited. Pero kabalo ka hambal nga sa akon, Bri, ang pwede mo gid mabulig sa tawo kung napamatian mo sila. At least nagapauli sila sa ila panimalay nga dala nila ang sense of hope. That's why nag-create kita sang bag-o nga paglaom para sa bag-o nga Lucena nga taglay naton. Hindi ko man pwede mabuligan or mahakos ang tanan nga mga situation nga ginaagyan sa aton pumuluyo. At the very least, napabatsyag ta sa ila nga may bag-o nga paglaom. Kag ang bag-o nga paglaom, hindi lang ako, hindi lang ikaw, kundi tanan kita bag-o nga paglaom sang kada isa. Amo na ang bag-o nga New Lucena. Oh, wow. So, very timely man because we're having this interview on Easter Sunday, right? So, it's the resurrection. It's a new promise of salvation. Before we go to your current political journey, the current campaign that you're going through right now, Kuya Bri, let's talk about. I just want us to touch a little bit about the 2019 elections because ari siya muna siya hindi straight, hindi upward lang ang imo journey sa politics. May ara ka na experience nga nag-downward man ang imo nga journey, right? And it's also one of the heartache siguro sa mga taga New Lucena man at that time when during the 2019 elections. Can you take us back to that time when you lost your bid for vice mayor sa Banwasang New Lucena? How were you feeling that time when you learned about the result? I want to take you to the time nga nagapangamuyo ko sa altar
Bag-o nagtakop ang voting. So that was before 5 o'clock. Nagka-pray ako, pero sige na ako kahibi. Because there was a message nga ginapaabot sa ako ng Ginoo nga mapirdi ko. Nga that was not for me. Because the homily on that, a day before the election was, para maging maayo kita nga shepherd, kinalang kilala naton aton nga sheep. So magkulor, kinapabatian mo giguguro nga hindi ko magdaog subong, kay kulang ang ako nga pangilala, kulang pa akong experience, kulang pa ako nabuligan, kag kulang pa ang mga natandog ko nga kabuhi. And then, amo man to nga time, ang ako nga hibi, it was not because nagasunggod ko sa pumuluyo sang New Lucena. It was not because nga akig ko sa magiging resulta, pero nabatyagan ko gid kung ano kung gikagusto magserbisyo. And instead of akig, instead of frustration or disappointment, it's more of, I have to be ready. I have to be ready kay maabot gid ang ako nga panahon. And because at that time, I was still a law student, ang akong eventual decision is that dapat kinahanglan tapuson ko gid. Kinahanglan ko maging abogado, i-offer ko sa banwa sang New Lucena, kay para maabot ang panahon, itanyag ko akon kaugalingon bilang isa na kaabogado. So ang pagiging abogado, it's not something nga personal sense of pride and glory ko. Gina-share ko ang pagiging abogado ko sa pumuluyo sang New Lucena. Because ang kapedihan ko sa 2019, there was a commitment ako sa Ginoo. Naging bargain ko gid sa Ginoo nga, Lord, maabogado gid ko kag ibalik ko ina sa New Lucena. Okay, so what I'm hearing is a story of loss to light, right? Yes. Because not everybody takes losing that the way that you did. So you mentioned that in 2019, instead nga magsunggod ka sa pumuluyo, magsunggod ka sa Ginoo, it motivated you to do better, finish law school, and now fast forward to today, you're running for the vice mayoralty position, Yes. right? In a couple of weeks time. So along with it, ang bag-o nga paglaom nga tagline. Ano gid bala, Kuya Brian, ang bag-o ang bag-o nga pwede mo ma-offer sa New Lucena? Kag when do you say nga may pagbag-o na gid man sa New Lucena? Oftentimes, no, na-observe ko growing up nga ang aton vice mayor nagaangkas lang sa mayor. Meaning, ang ana programs and project nakadepende lang sa mayor. Ang anang limited lang ang pwede niya nga mabulig. I realized nga pwede ako maging lain nga klase nga vice mayor. Kung naga-serbisyo ang aton nga mayor, kay suportahan ko man ina ang aton nga mayor, madugang pagid ako serbisyo para damo pagid kami maserbisyohan. I will be a complement to our mayor. In fact, nami gani ni kay duwa ka abogado. By God's grace, ang mayor naton abogado. By God's grace, kung buligan ko sang pumuluyo sang New Lucena, ang vice mayor naton abogado. First time nga matabo ina sa banwa sang New Lucena, kag first time man sa bilog nga probinsya kang Iloilo, if I may say. Kag pareho ni kami edad ni Attorney Carl, pareho kami ni nga abogado, pareho kami subong nga sangguniang member, kag pareho kami nga soltero, mas may time kami nga magserbisyo sa banwa. Looking at the programs and project, nakita ko nga nami nga padayunon naton ang free legal assistance ang ginahatag ta sa pamuluyo sang New Lucena, nga may libre kita nga notaryo, at the same time libre nga mga legal services gid. Basta ang kontra hindi lang taga New Lucena. Okay, kag kung ano da ang mga preparation of documents nga pwede amo na gani ang reason nga insaw ang opisina ko sa Santa Barbara at Gil ging close naton kag nag-open kita sang opisina diri sa banwa sang New Lucena para mas lapit ang serbisyo naton sa tao. Padayunon taman ang social services assistance naton, kaangay sang mga burial, medical assistance naton, hospitalization assistance, ng mga nagapangayo, mga chemotherapy, mga dialysis, kay ginaubra ta man ina. Pero gusto naton mas pasanyagon pagid. Mangayo pag kita damo nga pundo, halin sa mga congressman, halin sa mga senador, kag sa mga ahensya sang gobyerno para madala ang programa from the national government paadto diri sa aton nga local government. Gamay lang aton nga banwa, pero kung may pangilala ang mayor, may pangilala pagid ako man nga dugang, kundi damo gid ang pundo nga maabot sa New Lucena. Ikatatlo, and very close to me gid, ang education program naton. Ang akon ginaisip nga dapat ang aton banwa mas pasanyugon ang scholarship assistance. Nga hindi lang kita magsalig sa Commission on Higher Education, maka-access kita pagid sa mga private partnerships nga magadala sa mga scholarship grants diri sa banwa sang New Lucena.
I understand ang Banwa sang Lucena is an agricultural town. Pero tama lang gid kagamay ang naga-eskwela agriculture. So naisip ko, why not ang mga in-demand nga mga courses nga makabulig sa Banwa, ipaeskwelahon naton sila libre with allowance, kag ilang mga miscellaneous nga mga kinahanglan, makabulig kita. Basi ang Banwa sang Lucena makaproduce duga nga doctors, duga nga lawyers, after nila graduate, mabalikid sa Banwa kag magserbisyo. Kaya kakulang man kita doctors, even sa kabarangayan. Ang naisip ko pagid nga tani, ginahandom ko gid nga may mga schools kita nga ipag-adapt. Ang mga schools nga manubo bala sa National Achievement Test, nga dapat naton tutukan kag ipag-adapt. Ang pag-adapt sa school, hindi lang niya nga 3 months lang, 2 months. Gusto ko the whole year round, i-adapt naton sila, provide naton sang school supplies, provide naton sang, maski basic lang ang school supplies, bayadan naton ang ilang fees, kag miscellaneous, nga ginabaydan sa eskwelahan para ang ginikanan, wala na sang isipon pa. May libre nga feeding program sa eskwelahan para ang ginikanan, hindi na mag-isip anong ipabalon. Kay may ara study nga nagahambal nga kung busog gani ang bata, taas ang resulta sang achievement test. So pangitaon ta na kay may ang DepEd may record ina sang schools nga nubo ang achievement test results, kay amo nang una naton nga i-adapt. I-pilot naton ini 2 or 3 schools, ngita kita private partners. In fact, may damo na kita nga nag-pledge na gusto gid magbulig. So gusto ko halin sa bag, paagto sa mga ballpen, coloring books, sa kung ano pa ang kinahanglan basic sang elementary students, ma-providean nato no, sa government. And lastly, ang nakita ko is ang health services ginaton, tama gid ka pigado sa mga kabarangayan, nga ang mga tawo kinahanglan gid anay maagto sa Banwa. So ang naisip ko, dapat ibuligan naton ang mga barangay nga mag-equip man sang ilang health services and health facilities para available na ang health services, may mga personnel na nga available nga ready nga mag-accommodate sa mga health emergency nga mga situations, kay ini na kaya sang Banwa lang kag malayo ina para sa amon nga lagyo nga barangay nga mag-agto pagid sa Banwa. And of course, infrastructure projects kag jobs and employment opportunities para gid sa tanan. Nga tani maabot ang panahon nga sa kada panimalay may graduate gid kag may nagaubra para mapakaon man nilang ila panimalay. Yeah, Kuya Bri, I really admire seeing you now as compared to, you're already a leader when I saw you previously, but now it's a different fire in your eyes. And I really admire that at a very young age, you have a clear vision for what you want to do in Lucena, no? And I hope that, the fire in your heart God will bless the fire in your heart and you will have your heart's desire this coming elections. Yes. Kay kapati man ko mananggil nga ang resulta sang eleksyon tapos na. Tapos na ang resulta sang eleksyon. Matinguha lang kita at our very best. Maistorya lang ta sa tawo, ma-house to house ta, mahiwat ta kaukos, hinon-anon, pamatian tang pamuluyo. Pero at the end of the day, natapos na ni sang Ginoo tanan. Di ba la? Kag ang pumuluyo na lang ka ang Ginoo ni ang mag-decide at the end of the day. Wow. So there's a certain calm that I can see in your eyes and in your voice at this time. Kuya Bri, before I go to my last question, very light question lang. Yes. Amo ni nahutik lang ni nila sakon. Kay nagmuno ikaw nga soltero ka, damo ka pasang time nga manghimanwa, kay ti siguro wala pasang may naga-own sa imo heart. Ano gid bala ang ginapangita ni Brian Cerebo sa isa ka babayi? Kay basi nagalantaw sa subong nga adlaw. Wala gid ko na ni ana ta tigil isip. Kay fresh kita from breakup. Because of that breakup, no, ang engagement was called off. So, because of that breakup, nagbalik ko sa Banwa because out of no choice, ako ang party mate ni ex. So, wala choice because naglakat siya abroad, ako ang dapat mag-replace. So, I think orchestration inis ang ginuotan ng tanan nga makabalik ko di kag makaserbisyo. Sa sunod ta lang istoryahan ang love life. So, wala sang checklist kung sino lang kung ano ang ginapangita ni Brian Cerebo. Basi sa first district. May gwapa to nga board member. Kalayo gali sang first Kay may district. gwapa to nga board member. Okay, so i-targeton ta. Gwapa nga board member sang first First district. Okay. All right. So okay, Kuya Bri. So
behind your accolades, behind your certificates, behind your medals, behind your titles, how do you want to be remembered? Ordinary person. I want to be remembered as ordinary. Kay hindi ko pwede makaserve sa iban if ang akon ginapasulod sa isip ko, achievements ko, akon qualifications, akon gintapusan. Ang gusto ko madumduman nila ordinaryo. Ordinaryo. Kay para ma-inspire ang sunod nga generation, mahambal sila, pwede man kami mag-mayor, pwede man kami mag-vice mayor, pwede man kami mag-SB member, or even governor. Kay karon kung ang magiging measure lang naton is qualification, then may division na kita nga gina-create between those nga wala tsansa kag those nga pagbusong pa lang sa ila mayor na. Diba? So gusto ko maging inspiration niya even if ang ordinaryo nga tao kay dira man ko nagumpisa, pwede man mag-abot ang panahon makaserbisyo man sa banwa. So Kuya, looking back, we've been planning this interview for a very long time. Mag-match gid ang aton nga schedules, but nagapati gid ko everything has its own proper timing, and today I realized it's Easter Sunday, and looking back at your story is a story of redemption, a story of resurrection from defeat, diversion, and depression, which are three things nga hindi basta-basta ginaagyan sang tao. Anything that you want to say about that? Anything that you want to thank the Lord for that? Anything that you want to share? I think ang mahambal ko lang gid, Ate Gail, is I thank the Lord for my defeat sang 2019 election. I thank the Lord for my depression last 2022. And I thank the Lord for this diversion nga supposedly lain ang design nga akon plano tani, pero kung gin-design ka gid for public service, ang Ginoo mangita gid pa maagi nga ma-divert ka gid balik, ma-redirect ka gid. So I thank the Lord for everything. Thank you so much, Kuya Bri, for sharing your story with us. And I know it will be an uphill battle for Yes, you. of Hindi course. siya basta-basta. So even if budlay ang ining election because we are against the administration, ang aton kontra local government unit ang nagapungko, pero nagapati ko nga ang Ginoo man ang nagaplastar sang tanan-tanan. I am just here as a choice, as an alternative, as an option. Hindi ko obsess nga magdaog for this election para lang to prove a point. Gina-offer ko lang ang akon kaugalingon para magserbisyo sa banwa. If ang Ginoo ari sa aton, tanan is in order. Thank you, Kuya. Thank you very much.